ating pag-aaral ngayon ay Matthew chapter 5, 43 hanggang 48. Pero magbibigay lang ako ng review ng konti dun sa pag-aaral natin dun sa yung huwag maghihiganti. Simula verse 38, di ba? Kasi sabi ng Panginoon, narinig ninyo na mata sa mata, ngipin sa ngipin. In other words ay kapag binulag ka sa kanang mata, ang magiging kapalit niyan nung nagbulag sa iyo ay kanang mata din. The same. In other words, magiganti ka, parang ganon. Pero ito po ay hindi po para sa lahat. Hindi po ito individual. Kasi kailangan ay dumaan muna siya sa tamang paglilipis. Kasi ang iba ng mga Hudyo, meron din silang tinatawag natin na husgado or council na syempre ililipisin muna nila. Hindi naman basta nabulag ka ay gaganti ka na kagad. Okay? Syempre dadaan muna yan sa tinatawag na natin na legal process. So, ang batas, hindi in-encourage na ikaw ay magiganti. Yun ang batas. Although, pagdating sa mga scribes, sa mga Pharisees, sabi nila, pag nasaktan ka, magiganti ka, parang gano'n. Kaya sabi ng Panginoon, hindi. Ito naman ang sinasabi ko sa inyo. Huwag kayo magiganti. Yan. Yung word na kapag sinampal ka sa kanang mukha, kanang pisngi, ito ay isang uri ng idiomatic expression na ang kanyang literal na ibig sabihin ay pag ininsulto ka. Okay? Kapag ikaw ay ininsulto, huwag kang gaganti na, ay, pahiyain ko rin to. Parang gano'n, di ba? Ay, pinahiya ako nito, papahiya ko rin yan. Wag daw gano'n sabi ng ating Panginoon Jesus. Wala itong kaugnayan sa tinatawag natin na self-defense. Kasi pag alam mo nang bubugbugin ka na, sige, bugbugin mo, gaganunin mo pa ba? Sabi nga ng mga martial artists, di ba, yung mga nag-aral sa martial arts, sinong nagma-martial arts dito? The best self-defense ay, ano daw yung pinaka-the best na self-defense? Tumakbo. Kahit sa martial school ka pumunta, unang-unang sasabihin sa iyo ay yung pinaka-the best na self-defense is tumakbo na, run for your life. Pag naipit ka, doon mo lang gagamitin yung natutunan mo. Yan. So, itong verses na ito, hindi ito patungkol sa self-defense, kundi patungkol sa kung ikaw ay inaalipusta, minamaliit, iniinsulto. So, huwag kang mag-insulto in return. Parang gano'n. Bakos, anong gagawin? Verse 43, ibigin mo ang iyong kaway. Sige nga, sinong may mga kaway dito? Huwag nyo na itaas nga may malalaman ko. Okay, pero verse 43 hanggang 47 ng chapter 5, narinig ninyo na sinabi, ibigin mo ang iyong kapwa at kapuwatan mo ang iyong kaaway. Okay? Ngunit sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang umuusig sa inyo. Okay? Again, yung word yung phrase na narinig ninyo na sinabi. Ibig sabihin, hindi ito talaga mula sa kautusan. Ito ay dinagdag o narinig na itinuro ng mga eskriba, itinuturo sa mga Israelita. Kaya sabi ng Panginoon, narinig ninyo. Hindi niya sinabing nasusulat. Okay? So ito ay another na kasama sa tinatawag na oral tradition or yung Mishnah. Ang tanong, ito ba talaga ang nasa kautusan? Ito ba talaga yung nasa kautusan? Yung wag mo ibigin
ibigin mo ang iyong kapwa at kapuotan ng iyong kaaway. Ang sabi sa Leviticus, ito po yung nasa kautusan, Leviticus chapter 19, verse 18, kasama yan yung sa verse 38, sakop na ito. Huwag kang maghihiganti. O, di ba? O magtatanim ng galit. Buti pa kamote na itanim natin, makakapag-harvest pa tayo. Di po ba? So, huwag kang maghihiganti o magtatanim ng galit sa iyong mga kababayan. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ako si Yahweh. Saan natin mababasa yung kapuotan ng iyong kaaway? Meron ba dito sa Leviticus? Meron wala? Wala siya. Hindi ito itinuro ng Diyos. Walang sinabi ang batas, ang kautusan na kapuotan mo ang iyong kaaway. Bagaman, ang Israelita ay maraming kaaway. Ang mga Palestine, siyempre, noong time nila, yung mga Palestines, yung mga Arab nations, sa ating panahon ngayon, mga Arab nations na nakapalibot sa kanya. Okay? Pero hindi sinabi sa batas, sa kautusan, na kapuotan mo yung kaaway. So, ano daw ang dapat gawin? Ayon sa batas ni Moses, na binigyan ni Moses, ano daw dapat gawin pag may mga kaaway ka? Sa Exodus 23, simula verse 4, kung, sabi niya, sa Exodus to, no? Kung makita ninyong nakawala ang baka o asno ng inyong kaaway, hulihin mo at iuwi mo na. Tama po? Tama? Siyempre, baka yun eh. Hindi, sabi niya, kung makita ninyong nakawala ang baka o asno ng inyong kaaway, hulihin ninyo ito at dalhin sa may-ari. Diba? Kapag nakita ninyong nakabuwal ang asno, yung asno kasi ginagamit nila pang araro yan eh, ng inyong kaaway o kaya pinangkakarga ng mga mabibigat na bagahe, parang pag ngayon yung mga sasakyan na kinakarga ng LBC, mga gano'n. Kapag nakita ninyong nakabuwal ang asno ng inyong kaaway dahil sa bigat ng dala, tulungan ninyo ang may-ari upang ibangon ang hayop. Huwag mo siyang lalagpasan. Ayan, buti na sa'yo. Diba? Kasi kaaway kita. So, ang tinuturo ng kautusan, ayan. Pero ang tinuturo ng mga rabbi sa oral tradition ng mga Hudyo, ibigin mo ang iyong kapwa at kapuotan mo ang iyong kaaway. Kaya naman, ang sabi ng Panginoon, sinasabi ko sa inyo. Yan, kaya sabi niya, ngunit sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang umuusig sa inyo. Ang tanong, madali ba itong gawin? Sa school, madali ba itong gawin? Yung mga nagsusungit sa iyo doon, mga gano'n. Sa isang hindi Kristyano, of course, hindi siya madali. Kaya nga ang kausap dito ng ating Panginoong Yesus ay yung kanyang mga disipulo. Ang kanyang mga tagasunod niya at yung mga sumusunod sa kanya, sinasabi niya, itong yung mga gagawin. Kung kayo ay tunay na disipulo, ibigin ninyo ang inyong kaaway. Ang tanong, ito, first things first. Sino ba yung kaibigan? Sino ba yung kapwa? Sino ba yung kaaway? Sino ba yung kapwa natin muna? Siyempre, yung katabi mo, kapwa mo yan, no? Pag magkatabi lang kayo. O, pag nagkataliguran na kayo, magkaaway na. So, ang kapwa mo, siyempre, ang tinutukoy dito ng Panginoong Hesus, when you say kapwa, even sa mga Hudyo, pag sinabi mong ang iyong kababayan, hindi niya tinutukoy ang mga Philistines, hindi niya tinutukoy yung mga Gentiles. Ang tinutukoy niya ay yung kapwa nila Israelita. Yun ang kanilang kapwa. Ibigin mo ang iyong kapwa. At pag sinabi mo namang kaaway, ay yung mga Philistine, mga ganyan, yung mga gustong sumakop sa kanila.
Sa atin, when you say kapwa, of course, lahat ng kasama natin sa bahay, kapitbahay, mga kasama natin sa school, kaklase. Pero dito, ang tinutukoy ng Panginoon Jesus na kapwa ay yung kapwa mo Kristiyano, kapwa mo mananampalataya. Mga lesson nilagay ko yan. Kapwa mo mananampalataya or ang kapatiran. Yan ang kapwa na tinutukoy. Now, ano naman yung kaaway? Sabi mo, lahat kaaway ko. Kasi sinakamtam yung mga ari-ari mo, gano'n, hindi. Pag sinabi mong kaaway, ang Panginoon Jesus na mismo ang nagsabi kung sino yung kaaway mo. Yung mga nang-alipusta sa'yo, yung mga nagpapahirap sa'yo dahil sa ikaw ay Kristiyano o dahil sa ikaw ay mananampalataya. Hindi Kristiyano, of course, yung kaaway ay yung mga hindi mo kaisa sa nais mong gawin. Halimbawa, sa politika, di ba? Dahil magkaiba sila ng plataforma, magkaaway sila. Ngayon, kung pareho sila ng plataforma, magkasama sila. Pareho sila ng partido. Yan. Pero sa atin, kaaway natin, sa atin na mga mananampalataya, ang kaaway natin ay yung mga nagbibigay sa iyo ng hard time dahil Kristiyano ka. Pwedeng katabi mo lang yan dyan. Or nasa kapitbahay o nasa kaklase. Okay. Meron na ba? Meron na bang nang bully-bully sa'yo dahil Kristiyano ka? Dahil sinasabi mo born again ka? Wala pa naman, no? Praise the Lord, ang gano'n.